Magandang araw mga kabanat, welcome back sa ang channel. Ngayon may bagong tayong video na papanoorin at pag-uusapan kaya't wag na wag niyong kalimutan mag-comment at like pagkatapos niyo mapanood ito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na to, wag munang patagilan yan, subscribe muna yan at pakihit ang notification bell at hit ang all para mas updated ka palalo pag may bago kaming video na i-upload. Tara mga kabanat, sabay-sabay natin panoorin, let's go! Magandang gabi, Monica. Ayon kay COMELEC spokesperson Director James Jimenez, pwede pang iapila, Monica, ang desisyon ng COMELEC First Division at karaniwang ginagawa ito sa loob ng 5 araw sa Anbank. At maaari pa rin, Monica, na makarating pa sa Supreme Court o SC ang apila o kaso. Unanimous ang desisyon ng mga commissioner ng COMELEC Second Division para i-dismiss ang huling petisyon para kansilahin ang Certificate of Candidacy ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kaso ay isinampa ng ilang civic leaders na kinakatawan ni dating Supreme Court spokesperson Attorney Teodorte. Sa 32 pahinang resolusyon na sinulat ni Commissioner Socorro Inting, sinabi ng dibisyon na hindi totoong nagkaroon ng false material representations o nagsinungaling si Marcos sa kanyang COC. Partikular nang sabihin tong siya ay eligible para tumakbo bilang Pangulo ng Bansa. Hindi rin umano nagsinungaling si Marcos sa pagsabi na hindi siya nahatulan sa isang krimen na may accessory penalty o parusang perpetual disqualification o tuluyang pagka-disqualifika sa paghawak ng public office. In this case, sabi ng division, walang naging false misrepresentation. Kasi, number 1, hindi naman talaga disqualified. And number 2, dahil hindi talaga disqualified, tama yung sinabi niya doon sa COC na hindi pa siya nadi-disqualified. Bagamat iginiit ng mga petitioner ang hatol kay Marcos sa hindi paghahain ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985 na may parusa anilang perpetual disqualification sa paghawak ng posisyon sa gobyerno at kasong may kinalaman sa moral turpitude o masamang pag-uugali, binigyang diin naman ng COMELEC First Division batay sa desisyon ng Court of Appeals noong 1997, walang sinabi ang korte na perpetually disqualified si Marcos. At sinabi rin ni COMELEC spokesperson Director James Jimenez, wala silang kapangyarihan na sabihin ang isang kaso ay may kinalaman sa moral turpitude. In one of the final points of the division's decision, the division made it clear, made it a point to say that the offense of failure to file income tax is not a crime involving moral turpitude, that only the Supreme Court can determine which crimes involve moral turpitude. Dagdag pa ng COMELEC, hindi rin tahasang tinangka ni Marcos na iligaw, bigyan ng maling impormasyon at dayain ang mga botante maging ang komisyon. Samantala ang iba pang mga kaso ni Marcos, partikular ang 3 disqualification case na kinonsolidate sa First Division, wala pa rin anyang katiyakan kung kailan mailalabas ang desisyon ng division dito. Bagamat una nang sinabi ni First Division Presiding Commissioner Rowena Guanzon na ngayong araw ay target nilang mailabas ang kanilang resolusyon. Whether or not it will be ready this afternoon, I think that's getting to be more and more unlikely. So we'll just wait for further announcements from the First Division. Noong nakaraang linggo ay natapos ang preliminary conferences sa mga kaso na ito at submitted na ito for resolution o naghihintay na lamang na ilalabas ang resolusyon. Samantala, Monica, inihayag kanina ni COMELEC Director Attorney Eliza David na ilalabas na nila ang pinal na ballot face o hitsura ng balotang gagamitin sa 2022 elections. Inaasahang unang i-upload ito sa kanilang website kung hindi ngayong araw ay sa mga susunod na araw. Dagdag pa ni Attorney David, ang may pinakamahabang balota ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na abot sa 30 inches, 25 inches para sa overseas voters at 26 inches naman ang gagamitin sa buong bansa bukod sa BARMM. Samantala, Monica, kaugnay pa rin nga dito sa pagka-dismiss ng COC cancellation case ni Marcos, sinabi ng Malacanang na iginagalang nila ang COMELEC bilang isang independent body. Pinasalamatan naman ng kampo ni Marcos ang COMELEC sa umano'y pagtataguyod ng batas at karapatan ng mga lehitimong mga kandidato gaya ni Marcos na makatakbo na walang anumang harassment at diskriminasyon. Ayon naman dito sa mga petitioner o sa kampo ni Nate, ay inaasahang maghahain sila ng apela sa COMELEC Anbank hinggil dito sa pagka-dismiss ng kanilang petisyon. Ito na nga po ang
major development sa maghapong ito yung pinag-uusapan. Although nabitin pa dahil alam nyo ito pong mga kaso ni Bongbong Marcos na ipinitisyon na kung sino-sino dyan nakalaban sa politika ay nasa first and second division. So ito pong second division ang nagdesisyon under Commissioner Inting at kanilang dinismiss dahil sa kawalan ng merito or ebidensya na magpapatunay doon sa kanilang petisyon to cancel certificate of candidacy. Alam niyo yung petition yun matindi. Hindi naman ho napatunayan kaya walang nangyari. Pag sinabi hong petition to cancel, ibig sabihin pinare-reject ng mga petitioner sa COMELEC ang certificate of candidacy ni Bongbong Marcos. Di ba? Ang lupit nun, ano? Isipin mo kung na-cancel yan, hindi siya kandidato. Pero mahirap nang makancel kasi nga wala namang matibay na basihan. Dahil sa ating pong saligang batas, basta Pilipino ka, at nasa tamang edad, registered voters, at marunong bumasa sa mulat, yun lang ho ang qualification sa pagpapile ng application para maging isang candidate. Tapos ipapa-disqualify. So wala ho talagang matibay na basihan dyan. At kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit talaga nireject ng COMELEC second division dahil nga ho sa walang matibay na panghuhugutan ng ebidensya tungkol dyan. At ito pong kaya pinag-usapan, ultimong sa labas ng COMELEC ngayon, grabe po ang speculation, interpretation at usapan tungkol dyan. Dahil yung nabitin po kasi na desisyon ng first division under Rowena Guanzon, yun yung isa sa mga mahalaga Dahil yan po yung issue tungkol dun sa tax, di ba? Yung pinag-uusapan na hindi raw nabayaran tax ni Marcos, masalimot na usapin yan. Na hindi sana aasahan na lalabas. Bigla naman nagkaroon daw ng COVID sa COMELEC. May problema sa COMELEC. Although ang report si Guanzon daw ay na-COVID, hindi naman. Parang ang lumalabas ay na-expose siya doon sa mga taong may COVID, kaya nag-control, nagpahinga. Parang ganon, para i-monitor. So, madalit sabi yun naging dahilan. Pero kung hindi sana nagkaganon, dapat ngayong araw na ito malalaman natin yung kung anong mangyayari doon sa first division. Yung second division natapos na Yung first division hindi pa nabibiting niya. Pero marami ho ang nagsasabi na kung na-dismiss yung sa second division, na mahalaga rin yung petition to cancel COC, malamang ma-dismiss din ho itong sa first division dahil ito naman ay nasa korte, nasa Court of Appeals at parang pinapalabas nga ng ibang abogado na walang jurisdiction ng COMELEC. Dahil sila naman po ay hindi korte na katulad ng Court of Appeals or Supreme Court. So medyo malabo ang sinasabi nila. Kaya ganun pa man, dahil sa pagkapanalong ito ni Marcos, ayan na po yung talagang tuloy-tuloy na yan. Ako man, wala ako nakikitang magiging malaking problema pa rito. Maliban lang kung ibahin ng COMELEC first division ng kanilang desisyon na yun naman ay siyempre subject din kung subject for approval din. Alam nyo, ang mahalaga dito, katulad ng aking sinabi na dati, yung pong kagustuhan ng taong bayan. Dahil politika ito. Pag sinabing politika, taong bayan po ang magde-decide, taong bayan po ang masusunod, sino ang kailang gustong kandidato at sino ang kailang gustong maging pangulo. Kaya nga general election ito Yung exclusive na kapangyarihan ng taong bayan, yan ang dapat po nabigyan ng mataas na consideration ng COMELEC. Hindi sila ang magsasabi kung sino lang ang presidente at sino lang ang kandidato. Kasi ang taong bayan ng mayroong exclusive na karapatan dyan. Na sila ang magmamili at sila ang magbumoto kung sino ang gusto nila. Then kung matapos ang election, bilangin, pag nanalo, i-proclaim. Yun po yun Dahil politika ito. Pag ito kasi ay yung magiging desisyon ng COMELEC First Division ay kokontra dun po sa kagustuhan ng taong bayan, ang laking problema nito. Yan ang dapat ay bigyan ng mataas na consideration ng COMELEC. Hindi ko naman pinangunahan, nasa kanila naman yan. Pero mahalaga po ay ang boses ng bayan, yung kagustuhan ng taong bayan. At alam naman natin na dito at sa labas ng bansa, o lalo tigit dito sa atin, napakarami ng mga Marcos supporters at followers na yan ang isinisigaw. Marcos sila. Marcos ang gusto nilang kandidato, Marcos ang gusto nilang maging pangulo. Paano mo pipigilan yun? Pag pinigilan niya ng COMELEC yung kagustuhan yan, malaking problema dahil baka hindi tanggapin. Baka magkaroon tayo ng isang problemang hindi inaasahan. Yan po yung dapat ay tingnan mabuti ng ating mga commissioner na may hawak pa ng ibang kaso na iipit pa dyan o hindi pa natatapos. At saka kung naging problema nga ay COVID, maaaring katanggap-tanggap yan. Pero kung yan ipalusot lang, baka naman hindi. Dapat tapusin na talaga. Kasi kung mag-i-imprenta na Next month, kampanya na. Di ba? Kung mabibiti ng mga desisyong ito, tapos kakampanya na next month, kasi February 8, ang official campaign. Lagi kong sinasabi ito. 3 months ang kampanya ng mga national candidate. So napakaganda na kung tapos na itong mga kasong ito, tuloy na ang kampanya ng BBM Sara, so taong bayan ang bahala mag-decide kung anong gagawin. Pero dahil nga sa hindi pa natatapos yung ibang kausapin, nabibitin-bitin pa. Pero habang binibitin ninyo, ito po yung aking sariling observation at opinion, lalong dumadami ang supporters ni BBM. Maniwala kayo, lalong lumalakas habang iniipit o naiipit ang mga desisyon na papabor kay Marcos diyan sa COMELEC. Mabuti nga't na-dismiss na itong petition to cancel COC.
ang laking problema niya kung kinansil yan. Kasi wala naman nung magiging malalim na basihan para i-cancel, kaya tama yung desisyon ng per second division. Ay itong ibang kaso, o nasa ibang division, dapat natapos na rin po ito. Inuulit natin, ang taong bayan po ay nakamonitor, ang taong bayan po ay nag-aabang. At kung ano ang gusto niya, yan ang dapat sundin. Dahil election ito, politika ito, inuulit-ulit ko. Pag political exercise, ang taong bayan ang makapangyarihan. Dahil sila yung butante, sila yung maglalagay ng gusto nilang maging presidente ng ating bansa. Bakit yung pipigilan yun? Eh panglalagay tayo ng presidente dyan na hindi gusto ng taong bayan or minority, ay di, wala nang katigil-tigil po ang gulo at saka problema ng ating bansa. Ang mahalaga ay magkaroon ng national unity. Magkaroon po ng tuloy-tuloy na development, tuloy-tuloy na pagbabago. At yan ay dahil sa suporta ng taong bayan. Alam ba niyo na kahit sa issue ng politika, kahit na elected president na, mahalaga yung suporta ng taong bayan. Kasi kung suportado ng taong bayan ng isang nakaupong pangulo, ang bilis ng development at ang bilis ng mga maaaring desisyon at suporta ng taong bayan napakahalaga. Tandaan nyo, pag isang presidente nakaupo tapos minority lang ang kanyang supporters, majority ayaw sa kanya, walang katahimikan yan. Yun ang ayaw nating mangyari. Napakaganda po na ang nakaupong pangulo at ang mananalong pangulo ay suportado ng taong bayan. Tuloy-tuloy yan na susuportahan, mabilis ang development at ang lahat ng gagawing desisyon ito, susuportahan ng taong bayan. Mahalaga yun. Pag ang desisyon ng isang pangulo ayaw ng taong bayan, ang laki ng problema. Kaya mahalaga ang kagustuhan ng mamamayang Pilipino ang dapat masunod. Hindi ng iilang sektor. Yan po yung maliwanag niya. Okay? So pansamantalayan po yung ating mga pinag-usapan at update. Good news po yan sa inyong lahat, Marcos supporters, followers, yan po sa desisyon ito ng Commission on Election. At dyan na nga nagtatapos ang ating video mga kabanat, at ano ang reaction mo sa video na to, paki-comment na lang po dyan sa comment section at isa-isahin ko yan babasahin. Yan ating pag-uusapan sa comment section, at wag mo nga kalimutan hit ang like, subscribe at pakihit ang notification bell para mas lalo po kayong updated. Maraming salamat kabayan, hanggang sa muli nating pagkita-kita.